Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Magalak ka, Ina ng Diyos, sa tabi ng krus ni Jesus. Ikaw ay martir na lubos. Hallelujah, Hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kaniyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleophas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kaniyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kaniyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kaniyang bahay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw pong ito ay ating ginugunita ang mahal na Birheng Maria na nagdadalamhati. Tunay nga pong masasabi natin na hindi madali ang sumunod sa Diyos. Ang pagsunod sa Diyos, sa totoo lang po, ay napakahirap. Dahil ito ay nangangailangan ng ibayong paghahanda at sakripisyo. Subalit, gaano man ito kahirap, ito ang magbibigay sa atin ng tunay na kahulugan sa ating buhay. Gaano man kahirap, alam natin na hindi tayo nag-iisa dahil kasama natin sa araw-araw si Jesus Nazareno sa bawat pagdadalamhati at sa bawat pagdurusa na ating nararanasan. Gaano man kahirap, alam natin ito ay may kapalit na kaginhawahan. Ang mahal na Birheng Maria, bagamat siya'y pinili at hinirang ng Diyos, ay hindi naging madali ang kaniyang buhay. Nakaranas din siya ng iba't ibang uri ng hapis at pagdadalamhati. Alam po ninyo, hindi madali para kay Maria na makita ang kaniyang anak, si Jesus Nazareno, na nagdurusa. Uulitin ko po, hindi madali para sa mahal na Birheng Maria
na makita ng kaniyang mga mata na ang kaniyang anak na si Jesus Nazareno ay nagdurusa. Hindi madali para sa kanya ang mga kirot at hapdi na kaniyang pinagdaanan. Naranasan niya ang mga hapis at pagdadalamhati. Kaya nga hindi madali para sa kanya na makita na ang kanyang anak ay nagbubuhat at pasan-pasan ang krus. Kung pwede niya lang pasanin ang bigat ng krus sa balikat ng kanyang anak, ay gagawin ito ni Maria. Hindi madali para sa isang ina na makitang ipinapako sa krus ang kaniyang anak. Gayong alam niya na wala itong kasalanan. Subalit ang lahat ng ito, tahimik na tinanggap ni Maria. Tahimik siyang nanangis. Tahimik siyang umiyak. Tahimik niyang tinanggap ang bawat kirot at pagdadalamhati niya sa buhay. Dahil alam niya na ito ay ipinahintulot at ito ang kalooban ng Diyos upang ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng puwang para sa kaligtasan. Kaya nga lagi ko pong sinasabi, mas doble ang sakit na naramdaman ni Maria habang nakikita niya ang bawat pagpapakasakit sa kanyang pinakamamahal na anak. Bagamat hindi siya literal na nagpasa ng krus, kakaibang dalamhati ang nararamdaman ng isang ina. Kaya nga po ang katanungan, pwede bang wag na lang nating maranasan ang mga ganitong pagdadalamhati at paghihirap sa buhay? Para sa taong may pananampalataya, ito po ay isang pambihirang pagkakataon upang tayo'y maging saksi ng ating Panginoon. Ano po ang ibig kong sabihin? Sa mga pagkakataon na tayo'y nagdurusa, na tayo'y nagdadalamhati, na tayo'y naghihirap sa ngalan ng Panginoon, sa mga pagkakataong tayo'y inuusig, kinukutya at nililibak ng mundo dahil sa ating pananampalataya, ito po ay mabisang pagkakataon upang ipakita at ipamalas ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Ito po ay ang pagkakataon upang mapakilala natin sa mundo kung sino ang Panginoon. Dahil sa Diyos, hindi tayo makikipaglaban ng marahas. Nang dahil sa Diyos, ang mundo ba'y sakim at hindi mabuti, patuloy pa rin tayong magiging mabuti at mapagbigay. Nang dahil sa Diyos, matututo tayong magpakumbaba. Nang dahil sa Diyos, lagi tayong papanig sa tama. Nang dahil sa Diyos, handa nating ibigay ang ating mga sarili sa ngalan ng katotohanan at kabutihan. Nang dahil sa Diyos, pinupuno niya tayo ng kababaang loob. At nang dahil sa Diyos, pinipilit nating mabuhay sa kabanalan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, isuko at ialay natin ang ating mga tiisin at pagdadalamhati sa Diyos. Isuko natin ang ating mga alalahanin kay Jesus Nazareno. Anuman po ang bumabagabag sa inyong mga kalooban sa mga sandaling ito, tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kapanatagan.
para sa atin, ang bawat nating tiisin ay may kabuluhan. Para sa Diyos, ang bawat nating dalamhati ay may katumbas na kaligtasan. Para sa Diyos, ang paghihirap natin sa kasalukuyan ay may katumbas na buhay na walang hanggan. Gaya ng mahal na Birheng Maria, ang lahat ng mga hapdi at kirot na naranasan niya sa lupang ito ay tinumbasan naman ng Diyos ng higit na pagpapala at pagkilala sa kanyang kagandahang loob at pagpapakumbaba. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.